Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang puki ng inang yan. Kining mga congressman ba ni Yes? Sige, putang ina ninyong tanan! 2016, yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo, hindi yun utot ha, ng presidente. Nagsimula sa may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs and criminality and corruption. Tatlo pala. Bobo ako sa math eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yang tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, his core is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Itong si Marcos, ganun buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsoon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang puki ng inang yan. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth.
minimum wage earner, kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na we will have, our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta. Utang ina ng butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba? Yes. Sige. Butang ina ninyong tanan. Kamo, musod mo og politika. Papasok kayo ng politika. Para mong kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car? You are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Utang ina, umalis na kayo dyan. Butang ina ni mga tauhan ng yawa, yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso, ani. Pero mauuna yan si Harold Respicio. I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo, adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, choy. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino pipirma ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya.
ako ang ginaingon dire ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanagan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabu yan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang. Napatay Chief PNP mo ingon lang, sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidentiya na, and you allow your Chief PNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan ni Marcos dito. Ay, ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Utang ina ni.